Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ilang oras na lamang po ay December 25 na. At maya-maya ay pagdiriwang na po natin ang ating Kapaskuhan. Kakain na tayo ng ating Noche Buena. Bubuksan na natin yung mga regalo natin. Matatanggap kaya natin yung mga gusto natin na mga regalo ngayong Kapaskuhan. Excited naman tayong makita yung pinangakong regalo sa atin kung meron man. Babasahin po natin yung ating pong talata sa gabing ito sa Matthew chapter 1 verse 21 hanggang 23. Sabi po rito, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, magliliyang ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. Tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Ang talata pong binasa natin ay nagtuturo sa atin tungkol sa pangako ng Diyos. At meron tayong tatlong bagay na gusto kong tingnan po natin na mahalaga tungkol dito. Una, ang ating pong Diyos ay tumutupad ng kanyang mga pangako. Ang pangako pong tagapagligtas ay binigay na ng Diyos o pinahayag na ng Diyos mula pa nung magkasala ang ating pong mga ninunong sila Adan at Eva. Makikita po natin ang pangakong yan sa Genesis chapter 3 verse 15. Kayo ng babae, ang tinutukoy po na niyan ay yung ahas at ang babae, ay aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya, ng ahas, ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sa Isaiah chapter 7 po, verse 14, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihin ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Makikita po natin na dun sa talatang binasa natin sa Matthew chapter 1 ay dito kinuha sa kay Propeta Isaiah ang hula, ang katuparan ng pagkasilang ng ating Panginoong Jesus. Makita rin po natin sa Mikas chapter 5 verse 2, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, kita po natin na maging ang lugar ay binanggit din po. Bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ng isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buot pa nung unang panahon pa. Ang tinutukoy po dito walang iba ay ang ating Panginoong Jesus. Na ika po rito, ang pinagmulan ng ating Panginoong Jesus ay buhat pa nung una. Hindi po nag-exist ang ating Panginoong Jesus nung siya lamang ay pinanganak. Meron po siyang tinatawag na pre-existence bago ng kanyang kapanganakan. So ito lamang po yung ilan sa mga hula tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Marami pang iba, maging yung pagpunta po nila sa Egypt ay dahil sa hinabol sila ni Herodes ay nakahula din po yan sa Old Testament. So makikita natin, tinupad po ng Diyos ang kanyang pangako ng pagbibigay ng tagapagligtas doon sa Old Testament. Sa pangalawang bagay po, tingnan po natin, makikita natin na itong hindi rin nagbabago
o hindi rin binabago ng Diyos ang kanyang mga pangako. Sa kabila po ng katigasan ng ulo ng tao, ay hindi pinalitan, inadjust o inatras ng Diyos ang kanyang pangako na magbibigay sa tao ng tagapagligtas. Ang ibig ko pong sabihin, no, sa kabila ng maraming henerasyong lumipas, maging ang katigasan ng ulo ng bansang Israel kung saan ay nagbigay ng tipan ng Diyos, no? Sa panggitan ni Abraham, doon po lilitaw yung binhi, no? Na siyang magdadala ng blessing sa maraming mga bansa at magdadala ng kaligtasan sa maraming mga bansa. And yet, sa mga bagay nito, sa mga sitwasyong dinaanan ng bansang Israel, sa kanilang katigasan, pagsuway sa Diyos, hindi po nagbago ang Diyos sa kanyang pagtupad sa kanyang tipan sa kanila. Bakit po? Sabi po sa Romans chapter 11, verse 29, sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. So, isa pong magandang paalala po sa atin yan. Hindi po nakabatay sa ginagawa natin, magagawa natin ang pangako na binibigay po ng Panginoon, lalong-lalo na patungkol sa buhay na walang hanggan. Meron na siyang pinangako na sino mang sasampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Na sino mang sasampalataya sa Kanya ay hawak-hawak na ng Ama at hawak na po ng Anak at walang makakaagaw sa kanila. Nandiyan na po yung pangako na yan. So, hindi po sa atin nakadepende yung pangako ng kaligtasan, kundi sa pangako ng Diyos. At hindi po siya nagbabago. Pangatlong bagay po, gusto kong tingnan natin, dahil po doon sa unang dalawang bagay na nabanggit, dapat po tayo po ay pahalagahan at panghawakan natin ang mga pangako po ng Diyos. Nagpapaalala sa atin na kapag may pinangako ang Diyos, dapat natin itong panghawakan sapagkat tiyak po itong matutupad. Tiyak po itong gagawin ng Panginoon. Nang pinanganak po si Jesus, mismong ang kanyang bayan, hindi po nagbantay at naging handa sa pagdating ng kanilang hinihintay na Mesiyas. Sa halip, yung pong mga pantas pa mula sa malayong silangan, no? Na posibleng sinasabi po ng mga Bible scholar ay nanggaling po sa bansang Persia o Babylonia, ang siyang nakapansin ng espesyal na tanda doon po sa sangkalangitan sa pamamagitan ng tala tungkol sa pagdating ng haring hinihintay ng bansang Israel. Ang bansang Israel ang naghihintay at binigyan ng tipan ng Diyos, pero hindi po sila naghanda. Parang wala silang pananabik. Sa halip, isa pong bansang hintil mula po sa Persia o Babylonia ang nagbantay sa parating na tagapagligtas. Bakit po ganun? Posible po na naging abala sila sa kanilang personal affairs, itong mga taga-Israel, kanilang sariling buhay. Posibleng naging abala rin po sila sa problema nila sa politika at iba pa at marami pang mga bagay sapagkat nung panahon po na yon ay nasasakop po sila ng bansang Romano. Pero yun na nga po yung magandang bagay, no? Na dapat mas naging alerto sila, mas nagkaroon sila ng pananabik na mag-abang doon sa kanilang Mesiyas. Dahil po dito, sa mga sitwasyong ito, napabayaan nilang bantayan ang pagdating ng Mesiyas na kanilang hinihintay. Katunayan, ang malaman po ni Herodes, no, ano po ang kanyang naging reaksyon? Nung sinabi ng mga pantas, tinatanong sila, saan ba na pinanganak yung Mesiyas, no, yung hari? Sa halip, ano pong reaksyon ni Herodes? Nagdiwang po ba siya? Nagpagawa po ba siya ng selebrasyon? No? Hindi po. Hindi po siya nanabik. Sa halip, gumawa pa po siya ng plano para patayin
ang haring papalit sa kanya, ang Mesiyas na ipinangako ng Diyos. Dumating na po ang tagapagligtas na siyang pinagdiriwang natin tuwing Kapaskuhan. Hindi man tayo po tiyak sa petsa, mahalaga po itong pagkakataon para alalahanin natin kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang pangako. Huwag po tayong padala sa pagiging busy, no? At sa maraming mga kinaabalahan natin, kaya ay nagpo-focus tayo sa mga material na bagay ngayong Kapaskuhan o laging dumarating ang Paskuhan, mga regalo, mga bonus, mga bagong bagay na gusto natin magkaroon tayo. Sa halip, mga kapatid, mag-focus tayo kay Jesus. Siya ang alalahanin natin sapagkat siya ang regalo ng Diyos sa atin para po magtamo tayo ng buhay na walang hanggan. Ayon po sa Romans chapter 6 verse 23, ang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito pong regalo na dala ng Diyos, dala ng ating Panginoon Jesus, ay libre po ang buhay na walang hanggan. Napakapalad po natin sapagkat ito ang kalagayan natin ngayon na meron na tayong tagapagligtas. Ngunit meron pa siya pong pangako na dapat nating bantayan at pahalagahan, ang kanyang muling pagparito. Yan po ay pinahayag niya mismo sa kanyang mga alagad sa John chapter 14 verse 2 hanggang 3. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon sa aking ama upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirahan? At kapag naipaganda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang makapiling ko kung saan ako naroroon. Mga kapatid, kung tinupad ng Diyos yung kanyang unang pagparito ng ating Panginoon Hesus, makakaasa po tayo na tutuparin niya ang kanyang pangalawang pagparito o second coming. Ang sabi po sa Hebreo chapter 9 verse 28, gayon din naman si Kristo'y minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Yan po ang nangyari nung kanyang unang pagparito. Siya'y muling darating, second coming, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Hindi na siya, ay po dito, sa talatang ito, hindi na siya muling paparito para ipako pa sa krus. Tapos na po yun eh. Yung paraan ng kaligtasan ay ginawa na ng ating Panginoon Hesus doon sa krus. Kundi ang sabi po dyan, para kunin ng lahat ng nagpaligtas at sumampalataya sa kanyang mga pangako. Bilang pangwakas po, meron mga taong nagsa-celebrate ng unang pagdating ni Kristo. Pero ayaw nilang maniwala na posibleng muli siyang paparito, tapos gugunawin ng Diyos ang mundong ito at papalitan ng bagong langit at bagong lupa. Ayaw nilang maniwala doon sa bagay na yun. Mapapansin natin yan, madalas makita natin sa mga sci-fi movies kung saan pinapakita ng tao nakakapunta pa sa ibang mga planeta o kaya nakakagawa pa ng paraan para mabuhay kahit ikaw ay namatay na basta nakaregister ang DNA mo sa sistema nila. Ewan ko kung naalala nyo po yung mga pelikula po na yan na may ganyan mga tema o paksa. Hindi po ganyan ang plano ng Diyos. Plano niya ay muling bumalik at papalitan niya ang lahat ng mga bagay na narito para magkaroon ng bagong langit at bagong lupa. Sa pagdiriwang ng Pasko, maging paalala po sa atin ang pagliligtas sa atin ng Diyos. Hindi po sa kahirapan sa mundong ito. Hindi po sa mga karamdaman sa mundong ito. Kundi para mailigtas po tayo sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Sa Kapaskong ito, ipagdiwang din po natin ng may kagalakan at paghintay sa ang muling
pagparito ng ating Panginoong Jesus. Maraming pong salamat at isa pong maligayang Kapaskuhan. Dinadala namin pagbati mula sa aking pamilya at mula sa mga leaders ng Pasig Christian Brethren Church. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid.